Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 4 ng Agosto 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:50 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga binamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, ay patungkol po dito kay Rodante Marcolita na ayaw magsalita o doon sa arraignment, doon sa husgado, ayaw magsalita o doon sa Sandigan Bayan, ayaw mag-plea ng not guilty. Dalawa lang kasi yan eh. Pag ihaharap ka sa arraignment, ay mamimili ka. Ano ang gusto mo? Guilty ka o not guilty? Pag not guilty, ilalaban mo yan. Pero pag guilty, ay kwan na yan. Mababa ang kwan yan. Bababa ng isang bahagdan yung parusa. Ayan po, no? Pero ako ay halos lahat naman yan, hindi naman nagsasalita sa arraignment. Pero ang nangyayari dyan ay ina-assume na lalaban siya. At yung mismong husgado ang magsasabi na labang ka o not guilty, plea not guilty. Sila na ang nagdi-declare. Kasi kailangan marinig talaga sa bunganga ng tao na yung para ideklara na guilty siya, kailangan marinig talaga yung pag-amin. Ay kung hindi niya inamin, adi consider na yan na hindi ako guilty. Ayan po ano. Kaya nga lang ay bakit ayaw niya magsalita? Narinig ko po yan na tinatalakay ni Attorney Bueno. Opo. Kahapon, tinalakay niya at doon ako kumuha ng mga idea. Pakinggan niyo po yung mga idea ni Attorney Bueno. Nakikinig ako parati sa kanya eh. Pero ako, magbibigay ako ng komento naman, gagamitin ko naman po ang Biblia. Kahapon pala may nag-comment si Elenita Sklapler ng Germany. Salamat po sa comment, no. Ay ako naman ay kung makinig o hindi, okay lang. Basta ako ay ang ginagawa ko dito ay nilalakad ko po yung salita ng Panginoon. Actually, mga kababayan, mga minamahal, itong mga ginagawa ko dito, hindi ko linya ito eh. Opo. Mayroon akong ibang pinagkakaabalahan ngayon. Yun doon sa Facebook. Naglalaban yung Katoliko at saka Iglesia ni Cristo. Doon ako pumapasok. At yun ang linya ko. At lahat ng sinasabi ko doon ay hindi kayang sawatain ng Iglesia ni Cristo. Opo. Kasi nga ay pinag-aralan ko maigi yan eh. Bibigyan ko lang po kayo ng sample ha, para maintindihan nyo. Ito ay hindi ko linya ito. Itong mga tinatalakay ko dito. Pero nagbibigay rin ako ng komentaryo. Mas magaling ako doon sa ang pag-usapan ay patungkol sa relihiyon o Diyos-Diyosan o Diyos o sino ba si Kristo. Bigyan ko lang po kayo ng example ha. Yung verse na ginagamit nila na may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang taong si Hesukristo. Yun ang ginamit nila eh. Ang taong si Hesukristo. Kaya ang sabi nila, tao lang si Hesukristo. Ay sinabi ko, ay ang tinatalakay dyan, sino ang tagapamagitan?
Hindi naman tinatalakay diyan ano si Kristo, saan nanggaling si Kristo, ano ang plano ni Kristo, ano ang gagawin niya sa hinaharap, o ano ang mangyayari sa hinaharap. O hindi tinatalakay diyan kako saan ba nagmula si Kristo. Ay ang dinidescribe diyan ang tagapabagitan, o ang dinidescribe diyan yung tagapagligtas o advocate to the Father o or to God, hindi ba? Yan ang tinatalakay dyan. Ay simple tao Kasi kailangan dual yan Pwede siyang haharap sa Diyos, pwede siyang haharap sa tao. Parang attorney yan Attorney ang haharap sa husgado, pero ang attorney ay tao. Hindi ba? Alangan naman na ang attorney ay daga o kalabaw o pusa. Hindi pwede Kailangan na iintindihan niya ang tao. At naintindihan ni Jesus Christ yan kasi naging tao siya At saka yung isa na ginagamit nila na yung sa Old Testament, iisa lang daw ang Diyos. Ang sinusulat ko doon naman na hindi nila mabali, kaya nga tuwan-tuwa ang mga Katoliko sa akin kahit na born again ako, tuwan-tuwa sila. Ang sinusulat ko doon, ay putris kako, bakit yan ang gagamitin nyo? Yung iisa lang ang Diyos at wala ng Diyos maliban sa akin, ang topic po dyan ay Diyos-Diyosan. Hindi topic dyan sino ang Diyos o ano ang kapangyarihan ng Diyos o saan nagmula ang Diyos o sino ba ang anak ng Diyos. Hindi topic dyan kako Ang topic dyan, mga tao, huwag kayong sumamba sa Diyos-Diyosan kasi ako lang ang Diyos. Yun ang tinatalakay kako dyan. Ay bakit hanggang ngayon ay dadalhin yung kako ngayon sa yung Old Testament. Dadalhin nila sa New Testament. Ay ngayon, ang dinidiyos na ng mga tao, salapi. Hindi ba? Salapi na po Hindi na yung rebulto. Hindi na yung mga Diyos-Diyosan. Ang dinidiyos na ng mga tao ay kayamanan o yung salapi o kapangyarihan. Yun ang paliwanag ko doon. Kaya nga, sa New Testament kako, ang nakasulat ay, for the love of money is the root of all evil. Yun na po ang nakasulat ngayon. Wala na yang ang Diyos ay iisa lang ang Diyos. Wala na yung kako yan. Kasi na-introduce na yung anak Kaya nga pumasok na ang salitang ama. Sabi ko, na-introduce na ang anak at hinula na yan noon pa o panukala na yan noon pa. Unless the Lord of the Sabbath will leave us a seed, mag-iiwan siya ng binhi o anak. We will be like Sodom and we will be destroyed like Gomorrah kung hindi siya mag-iwan ng kanyang binhi. Nakasulat po yan. At nasa hula din, a virgin shall conceive and bear a son. Ayan po Bakit sa ipipilit nyo na iisa lang ang Diyos? Ayun po ang mga example na kabisado ko yan at kahit na sinong makadebate ko dyan bumibilib sa akin Bakit? Kabisado ko ang title o ang topic. Ang sabi ko sa kanila, nung nasa Saudi ako, ang dami kong nakadebate ng mga Arabo. Pero kako, huwag nyo akong ikulong. Maglilitsyon ako sa inyo o magre-reason ako sa inyo. Ano yan? Kasi pinipilit niya ay iisa lang daw ang Diyos. Ay oo nga kako, iisa lang. Ay pero kung nagdesisyon siya, anong pakialam mo? Sabi ko sa kanila anong pakialam mo kung magdesisyon siya, manganganak siya? Hindi ba? Wala kang pakialam, kako. Sinasabi nga yan kasi kako mga tao ay naiinip. Gusto nila, paghiling nila sa Panginoon kako, hinihiling nila na bigyan sila ng ganito ay hindi pinapakinggan o ang tagal. Ay sumasamba na sila sa ibang Diyos. Yun ang paliwanag ko sa kanila. Nagkukonsulta na sila sa ibang Diyos o mga Diyos-Diyosan o mga medium, mga espiritista, sabi ko. O mga anito. Ayun. Ay, kabisado ko yan, pero hindi po yan ang topic natin. Ang topic natin ay bakit ito si Marcolita ayaw sumagot.
Ngayon, ang nakikita ko po diyan kay Marcolita, maaring natatakot siya kasi nga ay kahit anong sagot niya ay wala rin eh. Hindi wala rin eh. O nagkamali siya nung una ay inamin niya ay hindi na niya pwedeng bawiin yan. Hindi ba? Marami sila. Sabi niya eh. Marami sila. Ano yun? Ano po? Hindi. Marami silang yung nagbibigay ng pira sa kanya. Kaya nga umabot ng 75 million eh. Marami sila. Sabi niya. Isa lang ang kanilang hiling. Ayun po eh. Siguradong sigurado siya. Ano po yung... Ay, wag namang isabihin yung pangalan. Yun lang naman, hindi ba? Ay, paano niyang kukontrahin yan? Kaya ayaw niya magsalita. Ang isang rason dyan na mga mabigat, wala siyang galang sa hustisya o wala siyang galang sa batas. Yan po ang rason dyan. Hindi niya ginagalang yan. O kaya ay rebelde siya. Ay talaga naman po, yung pinagagagawa nila ay rebelde po yan. Yung pinagagagawa nila. May batas tayo na ipakita sino ang nagbigay sa'yo ng donation, ilista mo yan lahat. Hindi niya sinusunod. Rebelde po yung ganyan. Rebelde. Ayaw sumunod sa batas. Yan ang definition ng rebelde. Ano? O hindi sila naniniwala sa batas kasi nga nahingahan sila ni Duterte. Si Duterte ang pasimuno with impunity. Walang batas-batas sa akin. Yan po ang sinasabi ng mga diktador o yung mga gusto maghari-harian. Kaya nga ginawa ng mga bumuo ng US Constitution, hinati-hati nila yan eh. Yung kapangyarihan. For God is our judge. For God is our lawgiver. For God is our king. It is He who will save us. Hinati-hati nila yan. Ginawa nilang judiciary, ginawa nilang legislative, ginawa nilang executive. Kasi nga, napansin nila, ganoon kay Duterte, hindi ba? Gusto ni Duterte, sa kanya na lahat eh. Hindi ba? Si Duterte, pinasara ang ABS-CBN, hindi ba? Ay, kasi sa kanya na lahat eh. Inaasikaso niya yung mga congressman, sige, ipasara na yan. Hindi na bigyan ng prangkisa yan. Hindi na i-renew ang, ay ang daming mawawalan ng trabaho. Bali, wala sa kanila yan. Iyan po, hindi ba? Diktador. Ngayon, nung na-check ito si Marcolita, ayaw niyang sumunod. Kasi nasanay siya eh. Yan po ang rason ko dyan, kaya ayaw niyang magsalita. Pero kahit ayaw niya magsalita, aminin man niya o hindi, ay ang kuwan mismo, ang sandigan, ang magdideclare na ang plea niya is not guilty. Kaya ididipinsa nila yan. Ayan po. Ngayon ay mayroong pang isa na bakit ayaw niya magsalita o ayaw niyang kausapin. Nasa Biblia po, kung ayaw mong kausapin ang iyong anak, galit ka. Opo. Mayroon pong ganon. Hindi ko na lang isinulat dito kasi nga ay kaya ko namang Ang sinasabi po ng Panginoon ay i-guide nyo ang inyong anak o kausapin nyo ang inyong mga anak o supilin nyo ang inyong mga anak sa pamamagitan ng pamalo at pangaral. Ngayon, kung hindi mo kinakausap yung anak mo, galit ka. Noon, hindi ko maintindihan yan eh. Pero nung nagkaanak na ako at yung mga anak ko naman ay nagkaanak na rin, ay naintindihan ko na. Hindi ba? Ay ito si Marcolita, ayaw niyang kausapin ang kanyang ama o ang judge. Tumatayo kasi na parang kanyan ang ama natin ang judge eh. Ay kasi nga may nagtatalo ay tagapamagitan din niyang judge eh. Ano ba nangyari? Ay ayaw niyang sabihin, hindi ba? Galit siya. At maiuugnay ko yan dun sa rebelde siya. Ang rebelde kasi galit yan eh.
Sinasabi ko lang po ang natutunan ko sa Biblia, ha. Kung pag ayaw mong kausapin ng isang tao, galit ka. Opo. Hindi ba? Normal lang yan. Kahit na sa magkasintahan, hindi ba? O, nagpapadala na ng mga bulaklak o mga rosas o mga imisari o mga pakiusap. Nagpapalipad na ng mga salita. Hayaan mo siya. Sabi pa nung isa, hindi ba? Hayaan mo siya. Kasi nga ayaw, ganun po, hindi ba? Galit eh. Hayaan mo siya. Yan po ang nangyayari sa totoong buhay. Kaya alam kong sabihin, bakit ayaw magsalita ni Marcolita? Ayaw niya mag-plea not guilty kasi nga galit siya. Bakit? Ay parang pinabayaan sila eh. Parang na-check sila, wala na pala silang kakampi. Ay isa pa, bakit nagkaganyan yan? Kung titignan nyo po yung mga sinusulat ko dati, siguro yung panahon na siya ang namumuno diyan sa Blue Ribbon Committee na sinabi niya kay Jinggoy, ligtas ka na. Ha? Save ka na. O patanong o pabulong o kako walang kwentang tao ito si Marcolita. Ang laki nagagastos kako diyan sa Senado. Baka isang minuto dyan, 100,000 ang nagagastos dyan sa aircon, sa pagkain, sa lahat ng abala dyan eh. Tapos, yan lang ang sasabihin mo, kako, gumawa ako ng content dyan. Pero pagbabayaran mo, kako, yan. Sinabi kong ganun. At ito na nga, nakita ko. Hindi ko alam o hindi ko nakita na ano ang kabayaran yan. Pero sinigurado ko, kasi idle word po yun eh. Sabi ko, for every idle word, man shall speak, he will give account thereof in the day of judgment. Yan po ang nakasulat, ay idle word. Hindi ba? Ambak mo walang ginawa kung hindi magpatawa at hindi naman katatawanan yung sinasabi. Hindi ba? Save ka na. Kaya nga nagalit si Jinggoy kasi 3 beses nang sinabi eh. Ang sinabi ko doon sa comment ko, pagbabayaran yan at ito na nga, bumalik na. Ay ngayon ay sa salita din niya, sa sarili niyang salita, inamin niya tumanggap siya, pero wala pang eleksyon, wala pang campaign period, ay sige. Ay pero congressman pala siya, ay bawal pala yan? Ay totoo naman, hindi ba? Bawal po talaga yan, kasi nga ay tao ka ng gobyerno eh. Although na sinabi yan sa mga judges, ang sabi ng Diyos, mga judges, huwag kayong tumanggap ng suhol. Kasi ang suhol, nakakabulag ng mata at nakaka-alter ng mga content creator, hindi ba? Nakaka-alter po eh. Binigyan ka ng regalo, hindi ba? Ay simple kung susulat ka, ay naiiba na yung isusulat mo eh. Yung content, hindi ba? Ganun po yan eh. Kaya ang Diyos po, pinapaalalahanan na tayo. Tignan nyo po yung nangyari kay Bong Revilla, hindi ba? Yung dalawa ngayon, pinag-iinitan na ng mga tao na nagpalaya o nagbigay ng piyansa, pinayagang magpiyansa. Ayan, nasa dyaryo na ang mga mukha nila, pati yung mga nila. Ay, kasi nga sinabihan sila ng Panginoon na judges, huwag kayong tatanggap ng suhol o na mga gift, kung ano man yan, kung donation. Bakit? Ay nakakabulag ng mata at nakaka-alter ng narration ng mga learned people. Nakaka-alter talaga. Kahit na content creator ka, kung nakatanggap ka ng regalo, hindi ba? Yung content mo, iniiba mo na yan eh. Hindi ba? Isasaalang-alang mo na yung natanggap mo eh. Ganun lang po yan. At ako po dito, ay hindi ako nagsasalita ng hindi totoo o wala akong backup. Kung gusto nyo po ay magsulat kayo yun at sasagutin ko o gagawa ako ng another content. Hindi ba? Balik tayo ngayon kay Marcolita. Bakit ayaw niya magsalita? Ay kasi alam niya talo siya. Bakit ayaw niya magsalita? Galit siya. Kasi parang pinabayaan siya. Ay, nasanay sila
they act with impunity, isa din yan sa nagpasara po ng ABS-CBN eh. Noon gumawa na rin ako ng content. Pagbabayaran mo ka ko yan. Ay, ang daming umaasa dyan sa ABS-CBN. Pati yung mga tricycle driver dyan. Mawawalan ng trabaho yan. Yung mga kantin dyan, mga turo-turo, mawawalan yan. Kasi wala nang papasok eh. Hindi ba? Pinasara eh. Hindi ba? Yung 11,000, yun lang yung direct. Pero yung mga umi-extra dyan, pa-extra-extra, hindi kasama yun. Ay, ang dami dyan. Mga alalay, mga, naku po, tricycle driver nga. Pinsang ko dyan eh, kaya alam ko eh. Dyan sa namamasada eh. Oh. Hindi ba? Kaya siya nagkikwento sa akin. Oh. Humanap na sila ng ibang ruta. Hindi ba? Oh. Ganun po yan eh. Kahit malayo, sa Kamuning ay umaabot na sila dun. Oh. Ngayon ay, ito pang masasabi ko dyan, okay, na-establish ko na maaring galit siya, maaring rebelde siya, ayaw niya talagang sumunod sa batas, o kaya ay ayaw niya ding madiin lalo. Kaya ayaw niya magsalita. Pero parang sa ngayong balita, parang nagsalita na rin pero kahit ano pa man ay i-share ko lang itong itong Proverbs 28 verse 13. Kung ako sa kanya, aminin ko na. Kasi yun po ang nakasulat eh. He who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Kailangan aminin mo eh, i-confess mo eh, na nagkasala ka eh, at saka i-forsake mo na, tatalikuran mo na talaga. Oh, hindi katulad yang ganyang kila Jinggoy, hindi ba? At saka kay Bong Revilla ay nagnakaw ulit, hindi ba? Ay hindi nila tinalikuran yan, hindi ba? Oh. Sa bagay, hindi naman nila inamin. Ang nagkuang kay Bong Revilla, ang nagsuffer, yung si Cambe, yung legal counsel niya o yung chief legal niya, namatay po yung sa bilangguan. Kasi yun ang parang umamin na pirma niya ganun po yan, Kasi kung hindi mo aaminin yan, ay hindi ka mag-prosper. Hindi ka magbabago. At kung hindi ka nagbago, hanggang mamatay ka. Ay sa bagay, ay humihina po ang tao eh. Siguro, pag hindi na makalakad, hindi na magnakaw yan. Pero, yun ang pamamaraan ng Diyos. Kaya ang tao ay hindi na makalakad o may sakit na o nakagupo na para hindi na magtuloy magnakaw eh. Yan po ang napag-aralan ko sa Biblia. Nakita po ng Panginoon eh. All the intent and imagination of the man is evil continually. Therefore, sabi ng Panginoon, I will blot out, sabi niya, all men that I have created in the face of the earth. But Noah find favor in the eyes of God. Ayan po, kaya nilipol niya ang mga tao eh, kasi ang mga tao noon umaabot ng 900 years eh, o almost 1,000 years. Kaya binabaan niya, yet his days shall be 120 years. Pero ngayon, bihira nang umaabot ng 120. 100 lang, nahihirapan na, kasi nga ang tao ay corrupt. Doon ko kinuha yan, doon sa Genesis 6. All the intent and imagination of the man is evil continually. Therefore, ang sabi ng Panginoon, I will blot out. Ay ngayon nga 90 years old hindi na makalakad eh. Hindi ba? Bakit? Para hindi na magnakaw eh. Kaya nagsisisi na bali wala pala itong mga ninakaw ko, hindi ba? Bali wala pala ang pira kasi nawawala eh. Nananakaw din eh.
Ay pero nga, kung ako sa kanya, ay i-confess ko na yan. He who covers his sin will not prosper, but whosoever or whoever confesses and forsake, them will have mercy. Mercy triumphs over justice ay. Pero kailangan mag-confess ka at saka talikuran mo talaga. Hindi ba? At doon ka bibigyan ng pardon ng presidente o kung sino man yan. O at least pag kinumpis mo yan, bababa ang sentensya, alam ko eh. Kaya nga, mercy triumphs over justice. At kung ang pag-usapan natin ay yung pagpapatawad ng Panginoon, ay declare not guilty o clean ka na, you are whiter than the snow. Ayan po although your sin, sabi ng Panginoon, although your sin is as red as the blood, it will be made whiter than the snow. Ayan po, hindi ba kung nagkumpis ka? Pero ibang usapan po yan. Kasi dito sa mundo, pagbabayaran mo yan. Nagnakaw ka, pagbabayaran mo. Opo, hindi ka makaalis sa mundo na hindi ipaalam sa iyo na mali yan o pagbabayaran mo yan. Ang dami ko na nakita. Hindi ba? Sige po, at hanggang dito po, muli mga kababayan, bago po ako mag-umpisa ay dinadalayan ko po sa Panginoon na sana sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At hindi ko na po tinalakay dito yung kasi overwhelming na po yung impeachment trial number 11 day. Overwhelming po. Talagang wala nang depensa ang depensa Wala Kaya hindi ko na tinalakay. Aywan ko mamaya na naman siguro yung day 12. Wala Ay doon kasi na-establish na si Leni wala namang confidential fund zero po yan zero. Ay bakit ito si Sara Duterte nakakuha siya ng 500 million noong 2023 at noong 2022 si Leni wala Ay July ata nag-umpisa na si Sara. Nakakuha siya ng 125 million sa pundo ni Bongbong Marcos, yung emergency fund niya. Contingency fund. Binigyan siya ng 125 million. Ay si Leni wala Ay doon pa lang Bakit ka papanig sa ganyan? Bakit ibubuto mo yan? Bakit yan ang gusto mong maging presidente? Bakit magtitiwala ka pa dyan sa mga Duterte, hindi ba? Yun pa lang Si Leni at saka si Jojo Marbin ay walang confidential fund. Ay pati nga yung DepEd dati wala din Ay bakit siya ay nagkaroon? Ayan nga with impunity nga They act with impunity. Walang batas-batas sa kanila. At yan po ang pinapaliwanag ko dito. Hindi po ako nabula ng mga Duterte. Simula pa lang yung 3 sentence ni Duterte, alam ko na evil. Kasi pinapadaan ko po sa sa Word of God Nakikita ko na agad. Ayan po sige po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan parati. Sige po salamat po. Salamat.